My own art style. Bata pa lang ako, nagdo-drawing na ako. Late grade school. And then, siguro na-develop na lang yung art style ko nung nakakuha ako ng client. Iba-iba silang kwento. So, ginawa ko is, kung saan ako magiging komportable. And then, nangyari, nasanay na yung, yung pulso ko. Natawag na art stroke. And then, yun na yung ginagamit ko. Hanggang sa nakilala na nila yung art ko na gano'n yung hinahanap nila. Kinasiset ko na siya. Gano'n yung nangyari sa akin. Dati, ang ginagawa ko dati ng art is Adobe Photoshop. And then, nag-search ako kung ano yung talagang kailangan ko sa manga. Doon ko nakilala yung Flip Studio Paint. And then, hanggang ngayon, yun pa rin ginagamit. Sa nag-aral ako sa YouTube. Yun lang yung proctor ko. Doon ako natuto eh. Wala naman akong software na inatinan ng mga class. Nood lang ng YouTube. Yun. Marami kang matutunan doon. Na-experience ko yan lately lang. So, ang maganda niyan pala, na-discover ko, is kung paano matanggal yung art block. Hanapin mo yung magpapasaya sa'yo in the meantime. Kasi, nung na-art block ako, wala eh. Ang iisipin mo pa rin yung yung kung bakit ka nawala ng gana eh. Isipin mo naman kung paano ka magkakaroon ng gana. So, ang ginawa ko nun is, in-stop ko muna totally 100% yung art. And then, naghanap ako ng bagay na ikakasaya ko. So, for example is, nag-try akong tumugtog ng gitara, ganyan. Tinanggal ko lang muna lahat. And then, ang pinakamaganda niyan is, huwag mo suluhin yun. Magmanap ka ng tao na makakausap mo. Ilabas mo yun. Tapos, doon ka makakarinig ng advice ng ibang tao na ganito dapat gawin mo. Yun. Ito yun, tama yan. Kailangan mo ibang tao. Yung gusto ng client, syempre, dapat 100% yung gusto niya. So, bago ka gumawa ng page, dapat makuha mo yung hinahanap niya. Art, style, mag-others mo yung mga materials mo. For example, kung anong klase mo building, i-design mo yung, kung kailangan, gumawa ka ng multiple design na character para ma-approve sa client. Para tuloy-tuloy yung drawing. Kasi, pagka gumawa ka ng drawing, tapos hindi mo man lang in-inform ka sa client mo, natapos mo na yung page, back to zero kapag di mo nagustuhan. Kaya, bago mo simulan yung client, bago mo simulan yung drawing, dapat nagkausap muna kayo ng client na 100% na sure sa doon sa gagawin mo. Kasi kapag nagawa mo na yan, sige ka, baka magka-art block ka. Tanggal yung mo na. Yung tiwala sa sarili mo. Yan. Sa paghahanap ng client, dapat advice ko, huwag kayo matulog. Kasi, panggabi yung client eh. Kasi ibang bansa yun. So, kailangan. At hindi ko naman sinabi na huwag kayo matulog. No? At least paano, dapat maglaan kayo ng oras nyo na bago kayo matulog, o kaya gumising kayo ng maaga, maabutan nyo pa yung mga lisin na client eh. Dapat, kapag nagtanong sila, sagutin mo agad. May mga client kasi na pag hindi ka sumagot ng ilang oras, wala ka na. Ayaw na nila nun. Pangalawa, sa earn and trust, dapat ituring mo siya na client na may respect siyempre. Kunyari, pagka tinanong nila kung kaya mo ba to, huwag ka magsabi na, yes, sir, kaya ko yan kasi magaling akong artist. So, ang sinasagot ko dyan, titignan ko kung kaya ko, magpe-present ako ng art. Kapag hindi mo gusto yung art ko, okay lang sa'yo. Kapag gusto mo naman, i-improve ko pa siya. And then, lagi mo siyang i-update sa mga gagawin mo.
every single na page, line art, storyboard, script, shading, dapat yun meron siyang update. Kasi, para ma-lessen din yung revision. Pag natapos mo na yung page, doon mo pa na mag-present ng, ng page sa client mo, may mga bagay na ayaw niya, panibagong revision yun. Maliles mo yung matatagalan ka gain yung trust ng client sa sinasarili mo siya. So, mas mapagkakatiwalaan ka ng client kapag ini-involve mo siya doon sa drawing na kailangan mo rin siya. And then, in the same time, kapag na-build mo na yung trust na yun, kahit na anong request mo, kasi sabihin niya, kaya mo na yan. Yan ang masarap pakinggan nun kasi hindi na kayo masyado magtatalo tungkol sa project niyo. Yun.